Nagsimula ang lahat sa isang hapon na tila ba pinipintahan ng ginto ang buong Lucena City. Ang hangin ay may dalang pangako ng pagbabago, ngunit para kay Padre Mateo Cruz, ang kura paroko ng makasaysayang katedral ng San Fernando, may kung anong kaba ang kumakalat sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na anino na madalas niyang maramdaman bago ang isang malaking kaganapan. 25 taon na siyang naglilingkod, at sa dinami-rami ng mga magsing-irog na kanyang iginayak patungo sa altar, may mga pagkakataong tila may sariling tinig ang kanyang intuisyon. Nang unang humakbang sa kanyang opisina sina Miguel de Leon at ang babaeng ipinakilala nitong si Clara Reyes, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Padre Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri. Si Miguel, kilala sa kanilang komunidad bilang ang batang negosyante na nagmamay-ari ng 3 sa pinakamalalaking De Leon Builder Supply sa Quezon, ay pamilyar na mukha. Linggo-linggo itong nasa simbahan, laging nasa ikatlong hilera ng upuan, at hindi kukulangin sa 500 piso ang abuloy. Si Clara naman, ayon kay Miguel, ay bagong salta sa Lucena, isang nurse sa Quezon Medical Center, GBC, na 6 na buwan pa lamang sa lungsod matapos lumipat mula sa Maynila. Father, gusto po sana namin kayo ang magkasal sa amin, magalang na sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang hawak ang kamay ni Clara. Si Clara, may maliit na pangangatawan at ngiting tila kayang painitin ang pinakamalamig na puso, ay tumango lang, may bahid ng hiya sa kanyang mukha. Of course, mga anak. Isang karangalan, sagot ni Padre Mateo, pinipilit iwaksi ang kung anong bumabagabag sa kanya. Napansin niya ang bahagyang punto sa pananalita ni Clara, tila hindi taal na Tagalog Lucena. Sinabi nito minsan na lumaki siya sa isang maliit na probinsya sa Visayas, bago nag-aral ng nursing sa Maynila. Gusto po namin ng very traditional na kasal, Father, dagdag ni Miguel. Yung talagang sagrado at makahulugan. Father, segunda ni Clara, isang bagay na hinding-hindi namin malilimutan. Sa mga sumunod na linggo ng kanilang prekana counseling, lalong napansin ni Padre Mateo ang ilang bagay. Bagamat mahusay mag-Ingles at Tagalog si Clara, tila nahihirapan ito sa ilang mga terminolohiyang pangrelihiyon. Minsan, nang ipinapaliwanag niya ang kahulugan ng Key Sacrament of Matrimony bilang isang key covenant, tila lumilipad ang isip nito. Pasensya na po, Father, nahihiyang sabi ni Clara isang hapon, pinag-aaralan ko pa po ang Katolisismo. Hindi po kasi relihiyoso ang pamilya ko, pero gusto kong yakapin ang pananampalataya ni Miguel. For him, I'll do anything. Naantig si Padre Mateo sa sinseridad na iyon. Binigyan niya si Clara ng ilang babasahin, isang katekismo para sa mga adult converters at isang kopya ng The Imitation of Christ. Kinaumagahan, bumalik si Clara na may mga subrayadong bahagi at mga tanong na nagpapakita ng malalim na pag-iisip o marahil, isang mahusay na pag-arte. Si Aling Rosie, ang matagal ng sekretarya ng parokya at kanang kamay ni Padre Mateo, ay isa rin sa mga unang nakapansin. Father, ang babait nila, ano? Bagay na bagay. Si M.F. de Leon, matipuno at maginoo. Si Igmes Reyes, parang anghel. Perfect match talaga, bulalas nito isang araw habang inaayos ang schedule ng kasal. Ganoon din ang impresyon ng marami. Si Miguel, matangkad, mahinahon, at may mga matang puno ng kabaitan, ay tila perpektong kapares ni Clara. Habang papalapit ang araw ng kasal, naging abala ang buong parokya. Ang Women's Guild ay nag-volunteer na ayusin ang mga puting rosas at lilies sa altar. Ang chore, sa pamumuno ni Maestro Anding, ay walang tigil sa pag-ensayo ng mga awiting pangkasal, mula sa Ave Maria hanggang sa Ipanunumpa. Si Aling Rosie naman ay abala sa pag-finalize ng mga printed program, kasama na ang listahan ng buong entourage, ang kapatid ni Miguel, si David, bilang best man, ang pinsan daw ni Clara mula sa Cebu, si Isabel, bilang maid of honor, at 4 na malalapit na kaibigan bilang mga abay. Lahat ay maayos na, mga anak, nakangiting sabi ni Padre Mateo sa huling counseling session nila, isang linggo bago ang kasal. Ngunit ng gabing iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Habang isinasara ni Padre Mateo ang malaking pinto ng katedral, may naaninag siyang isang babae sa may bandang gilid ng hardin, malapit sa groto ng Birheng Maria. Sa unang tingin, inakala niyang si Clara iyon, marahil may naiwan o nais lang magdasal. Ngunit ng kanyang lapitan, napansin niyang mas may edad ang babae, marahil nasa mga 50 anyos. May dala itong maliit na bag at tila balisa. Magandang gabi po. May maitutulong po ba ako?
Magalang na tanong ni Padre Mateo. Napalingon ang babae, tila nagulat. Ay, pasensya na po, Father. Nagdarasal lang po ako sandali. Ang boses nito's may punto rin, pamilyar, tila kahawig ng kay Clara, ngunit mas may bigat at lungkot. Ang simbahan po ay laging bukas para sa lahat ng nais manalangin, sagot ng pari. Pero, gabing-gabi na, baka mapano pa kayo. Tumango ang babae. Paalis na rin po ako, Father. Salamat po. Ngunit bago ito tuluyang makalampas sa gate, bigla itong lumingon. Father, kayo po ba ang magkakasal kina De Leon at Reyes sa darating na Sabado? Natigilan si Padre Mateo. Ako nga po. Bakit, kakilala niyo po ba sila? Narinig ko lang po ang tungkol sa kanila, sagot ng babae, may pag-iingat sa tinig. Siguradong magiging isang di malilimutang okasyon iyan. May kung anong emosyon sa huling mga salita nito, lungkot ba o isang babala? Bago pa makapagtanong muli si Padre Mateo, mabilis nang naglakad paalis ang babae, nawala sa dilim ng gabi. Kinagabihan, hindi mapakali si Padre Mateo. Paulit-ulit sa isip niya ang babae at ang binitawan nitong mga salita. Pinilit niyang iwaksi ito. Guni-guni ko lang siguro iyon, sabi niya sa sarili. Ang mga kasal talaga, sari-saring emosyon ang inilalabas. Kinabukasan, Miyerkules, 3 araw bago ang kasal, nagulat si Padre Mateo nang si Clara lamang ang dumating sa simbahan. Father, good morning po. Sorry po kung naabala ko kayo, bati ni Clara, may dalang maliit na notebook. Suot nito ang kanyang nursing uniform, tila galing o papunta sa duty. Hindi naman, Clara, hija. Maupo ka. Ayos lang ba ang lahat? Wedding jitters. Hindi naman po masyado, Father, mabilis na sagot ni Clara. Actually, may gusto lang po akong i-double check regarding sa ceremony. Tumango si Padre Mateo. Kilala na niya si Clara sa pagiging metikuloso sa bawat detalye. Biniro pa nga ito minsan ni Miguel na baka may spreadsheet si Clara para sa kanyang mga spreadsheet. Father, yung part po ba ng ceremony na tinatanong kung may tumututol o speak now or forever hold your peace, kailangan po ba talaga yun isama? Tanong ni Clara. Ang mga mata ay nakatingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kandungan. Napakunot ang noo ni Padre Mateo. Bahagi iyon ng tradisyon, Clara. Pero bibihirang-bihira naman ang may tumututol sa totoong buhay. Mostly sa movies lang yun. Pwede po kaya nating tanggalin, Father? Kasi parang luma na po. At saka, nakakahiya po kung may biglang eksena, di ba? Mahina itong tumawa. Ngunit napansin ni Padre Mateo na hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Maaari naman nating pag-isipan, dahan-dahang sagot ni Padre Mateo. Pero, kung hindi mo mamasamain, bakit tila bigla itong naging concern mo? Wala naman po, Father. Siguro po, I just watched too many rom-coms. Nakakailang lang po talaga pag may ganong eksena. Matiim na tinitigan ni Padre Mateo si Clara. Para sa isang babaeng malapit ng ikasal sa lalaking mahal niya, tila kakaiba ang kanyang pag-aalala. Naunawaan ko, hija. Pero si Miguel ay malinaw sa kagustuhang magkaroon ng isang very traditional na seremonya. Pag-iisipan ko muna ito, okay? Tumango si Clara, ngunit may anino ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Mabilis nitong ibinaling ang usapan sa ibang detalye, tulad ng lighting para sa mga wedding photos at kung anong oras eksaktong papasok ang araw sa mga stained glass windows ng katedral. Kinahapunan, si Miguel naman ang dumating, nag-iisa rin. Si Clara, hindi mo kasama, tanong ni Padre Mateo. May emergency shift po siya sa Gibis, Father. Hindi niya matanggihan. Humihingi nga po siya ng paumanhin. Walang problema. Actually, dumaan siya kanina para linawin ang ilang detalye ng seremonya. Talaga po? Tinaas ni Miguel ang kilay. Akala ko nakaduty siya buong araw. Sabi niya sa text, super busy daw sila. May bahagyang kaba na naman sa dibdib ni Padre Mateo. Nabanggit niya kung maaaring tanggalin yung bahagi ng seremonya kung saan nagtatanong ako kung may tumututol sa kasal. Napakunot noo si Miguel. Kakaiba naman iyon, Father. Siya pa nga po ang nagpumilit na maging super traditional ang lahat. Siya rin ang humiling na gamitin yung lumang family Bible ng lola ko para sa scripture readings. Baka kinakabahan lang siya, mungkahi ni Padre Mateo. Maraming emosyon ang lumalabas kapag malapit na ang kasal.
Siguro nga po, sagot ni Miguel, nagkibit balikat, ngunit halatang hindi pa rin mapakali. May iba pa po ba siyang nasabi na medyo off? Nag-alinlangan si Padre Mateo. Wala naman pangkalahatan. Bagaman, may mga pagkakataon sa aming mga session na tila hindi siya komportable kapag pinag-uusapan ang ilang tradisyong Katoliko. Pero sabi mo nga, nagsisikap siyang matuto para sa'yo. Tumango si Miguel. Opo, Father. Sabi niya sa akin, hindi nga raw relihiyoso ang pamilya nila, but she's really trying. Bumili pa nga siya ng mga libro tungkol sa Catholicism. She even asked me to teach her how to pray the rosary properly. Napakaganda niyan, sabi ni Padre Mateo, ngumiti. Nang makaalis si Miguel, hindi na mapalagay si Padre Mateo. Nag-ikot siya sa loob ng simbahan, tinitiyak ang kaayusan para sa Sabado. Sa pagdaan niya sa may confessional box, napansin niya ang babaeng nakita niya noong Lunes ng gabi, ang babaeng may accent na katulad ni Clara. Nakaluhod ito sa harap ng altar ng mahal na Berhen. Taimtim na nagdarasal. Magandang hapon po ulit, malumanay niyang sabi. Mabilis na lumingon ang babae, halatang nagulat. Father, patawad po. Nagdarasal lang po ulit. Malaya kang manalangin dito anumang oras, sagot ni Padre Mateo, ngumiti. Narito ka ba para sa kasal sa Sabado? Nagbago ang ekspresyon ng babae, naging hindi mabasa. Ang kasal ni De Leon at Reyes. Opo. Baka dumalo ako. Kaibigan ka ba ng bride o ng groom? Nag-atubili ito. Matagal ko nang kilala si Clara. O ang babaeng nagpapanggap na siya. Nanlaki ang mga mata ni Padre Mateo. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga ang babae. Father, alam kong mahirap paniwalaan, pero minsan, ang mga tao ay hindi sila ang sinasabi nilang sila. Bago pa makapagtanong si Padre Mateo, mabilis na itong lumakad paalis. Ngunit huminto ito sa may pintuan. Father, pakiusap. Maging mapagmatsyag po kayo. Para na rin po sa kaligtasan ni Miguel. At tuluyan na itong umalis, iniwan si Padre Mateo na mailumalalim na pagkabahala. Biyernes ng gabi, bisperas ng kasal. Hindi dalawin ng antok si Padre Mateo. Ang mga salita ng babae, ang kakaibang hiling ni Clara, ang tila pagkukunwari nito sa oras ng duty, ang pagkagulat ni Miguel, lahat ay naglalaro sa kanyang isipan. Bandang 11:30, habang papatayin na sana niya ang ilaw sa kanyang study, biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi pamilyar ang numero. Hello, si Padre Mateo ito. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, isang mahinang tinig ng babae ang narinig niya, ang babae mula sa simbahan. Father, kailangan ko kayong makausap. Tungkol po ito sa kasal bukas. Umayos ng upo si Padre Mateo. Sino po ito? Hindi na po mahalaga kung sino ako, Father. Ang mahalaga, kailangan ninyong ihinto ang kasal. Pasensya na, pero hindi ako maaaring makipag-usap tungkol sa mga parokyano ko sa mga hindi ko kilala. Kung may problema kayo, maaari kayong pumunta rito sa simbahan bukas ng umaga. Wala na pong oras bukas, Father, giit ng babae. Ang babaeng pakakasalan ni Miguel de Leon hindi siya si Clara Reyes. Nanlaki ang mga mata ni Padre Mateo. Anong ibig mong sabihin? Ang totoong pangalan niya ay Nery Lim. Ang tunay na Clara Reyes, Father, namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan sa Maynila, 2 taon na ang nakalipas. Humigpit ang hawak ni Padre Mateo sa telepono. Napakabigat na paratang niyan, Hija. May ebidensya ka ba? Tingnan ninyo ang kaliwang pulsuhan niya, Father. Ang tunay na Clara, may maliit na tatoo ng isang maliit na ibon, maya doon. Palaging tinatakpan ni Nery yan ng makeup o ng mga alahas, lalo na iyong bigay ni Miguel na bracelet. At paano mo ito nalaman? Dahil ako po si Susan Reyes. Ako ang tiyahin ng tunay na Clara. Si Nery Lim, roommate niya sa nursing school sa Maynila. Pagkatapos ng aksidente, kinuha ni Nery ang mga papeles ni Clara, ang kanyang lisensya, ang kanyang pangalan, ang buong pagkatao niya. Mabilis na nag-isip si Padre Mateo. Naalala niya kung paanong laging may suot na makapal na pulsera si Clara, kahit sa mga simpleng pagkikita. At totoo nga, tila iniiwasan nitong pag-usapan ang kanyang nakaraan, lalo na ang mga detalye tungkol sa pamilya o nursing school beyond generic statements. Bakit niya ito ginagawa? Ano ang layunin niya kay Miguel?
Napabuntong hininga ang babae sa kabilang linya. Mayaman ang pamilya ni Miguel, Father. Ang mga De Leon Builder Supply, maliit na bahagi lang iyan ng yaman nila. May mga minana pa siyang lupain sa Batangas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Si Neri matagal na niyang pangarap na takasan ang hirap ng buhay. Gusto niya ng komportabling buhay ng katayuan sa lipunan. At ngayon, kinuha niya ang pagkakakilanlan ng pamangkin ko para makuha yon. Kung totoo ang sinasabi mo, mahigpit na sabi ni Padre Mateo, kailangan kong tawagan ang pulis. Huwag po muna, Father, mabilis na sagot ni Tita Susan, puno ng takot ang tinig. Kapag in-involve ninyo ang pulis ngayon, mawawala na naman siya. Magaling po siyang magtago. Nagawa na niya ito dati. Ang tanging paraan para mahinto siya ay sa mismong kasal. Kapag napapaligiran na siya ng mga tao at hindi makakatakas basta-basta. Hindi pa rin tiyak si Padre Mateo. Maaaring ito ay isang malupit na biro o isang kwento mula sa isang taong nainggit. Ngunit may sinabi ang babae na yumanig sa kanya. Kung hindi ninyo ako mapagkakatiwalaan, Father, tanungin ninyo siya tungkol sa peklat sa kanyang likod. Ang tunay na Clara, nagkaroon ng operasyon sa likod noong bata pa siya dahil sa mild scoliosis. May 6 na pulgadang peklat sa gitna ng kanyang likod. Ang babaeng yan, si Neri, wala siyang ganoong peklat. Parang kidlat na pumasok sa isipan ni Padre Mateo ang isang alaala. Noong huling rehearsal, nakasuot si Clara ng isang simpleng bestida na medyo backless. Habang inaayos ni Miguel ang pagkakatayo nito, napansin ni Padre Mateo ang makinis at walang kapintasang balat ni Clara. Walang peklat. Sino ka ba talaga? Halos pabulong na tanong ni Padre Mateo, bagamat alam niyang ang kausap niya ay si Tita Susan. Isang taong naghahangad ng katarungan para sa pamangkin ko, Father, sagot ni Tita Susan. Isang taong hindi kayang panooring maloko ang isang mabuting tao tulad ni Miguel. Bago pa makapagtanong muli si Padre Mateo, naputol na ang linya. Napatitig siya sa telepono, hindi makagalaw. Dahan-dahan siyang tumayo, lumuhod sa tabi ng kanyang kama, at taimtim na nanalangin. Diyos ko, gabayan ninyo ako. Totoo ba ang lahat ng ito? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang pari, seryosong naisip ni Padre Mateo kung dapat pa ba niyang ituloy ang kasal. Ngunit hindi sapat ang isang tawag. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya o mas malinaw na senyales mula sa itaas. Dumating ang araw ng kasal. Bughaw ang langit, ginintuan ang sikat ng araw. Buhay na buhay ang katedral ng San Fernando. Ang mga flower girls, sa kanilang maliliit na puting bestida, ay humahagikik habang nagsasanay magsaboy ng petals. Si David, ang best man, ay paulit-ulit na kinakapa ang mga singsing sa kanyang bulsa. Sa isang silid sa gilid ng sakristi, nakatayo si Miguel sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang barong Tagalog. Kumatok si Padre Mateo. Miguel, anak, pwede ba akong pumasok? Father. Tuloy po kayo, masiglang bati ni Miguel, may malapad na ngiti. Kumusta po ang itsura ko, Father? Okay na po ba? Napakakisig mo, anak, sagot ni Padre Mateo, napansin ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Miguel. Kabado ka ba? Medyo po, Father. Pero higit sa lahat, sobrang excited. Hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwalang ikakasal na ako kay Clara. She's everything I've ever dreamed of. Minsan, Father, pakiramdam ko, ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Naramdaman ni Padre Mateo ang bigat sa kanyang dibdib. Umalingaw-ngaw sa isipan niya ang babala ni Tita Susan. Paano kung isang estranghero, isang manloloko, ang pakakasalan ni Miguel? Miguel, wika ni Padre Mateo, maingat ang tono. Pwede ba kitang tanungin? Paano nga ba kayo unang nagkakilala ni Clara? Nagpaliwanag ang mga mata ni Miguel. Sa Gibbs po, Father. Dumalaw po ako sa pinsan kong naoperahan, at siya po yung nurse na naka-assign. Sobrang maalaga niya, Father. Mabait, maalalahanin. Grabe, na love at first sight yata ako. Iniwan ko po yung numero ko sa isang table napkin. Akala ko, hindi niya ako tatawagan, pero after 2 days, nag-text siya. Mahina itong natawa. Ang pamilya niya, Miguel. Nabanggit mo na ba sa akin noon? Bahagyang nagbago ang ngiti ni Miguel. Sabi niya po, matagal nang ulila sa mga magulang. May isa daw po siyang kapatid na lalaki,
pero nasa abroad, sa Middle East, at hindi makakauwi para sa kasal. Yung pinsan niya lang daw po na si Isabel, yung maid of honor, ang kamag-anak niyang makakarating. Tumango si Padre Mateo. Napakakumbinyente, naisip niya. Walang malapit na pamilyang makakapansin ng anumang pagkakaiba. Isa pang tanong, Miguel, kung okay lang. Medyo personal pero para lang sa wedding records. Meron bang kakaibang peklat o birthmark si Clara? Nagulat si Miguel. Medyo kakaibang tanong po yan, Father. Wala naman po akong napapansing kakaiba, maliban po doon sa maliit niyang tatoo sa kaliwang pulsuhan. Isang maliit na ibon po, Maya. Pinagawa niya raw po iyon noong college pa siya, wild-faced daw niya, natawa si Miguel. Bakit niya po natanong, Father? Nakaramdam ng pagkalito si Padre Mateo. Binanggit ni Tita Susan ang tatoo. Ngunit sinabi nitong ang tunay na Clara ang may tatoo, at si Neri ay tinatakpan ito. Nagkamali ba si Tita Susan, o sinadya niyang magsinungaling tungkol sa kung sino ang mayroon nito para lalo siyang maniwala? O baka naman? Wala lang, anak. Curiosity lang. Sige na, maghahanda na rin ako. Pupuntahan ko lang ang bride mo. Sa kabilang silid, napapalibutan ng mga bridesmaids si Clara. Puno ng tawanan at halakhakan ang kwarto. Nang kumatok si Padre Mateo, nagmadali ang mga babae na takpan ang gown ni Clara. Father Mateo, bati ni Clara, ang iti-iabot tenga. Okay na po ba ang lahat? Sinisigurado ko lang na komportable ka, Hija, sagot niya, maingat na tinititigan ang babae. Suot nito ang isang maselang na silver bracelet na may maliliit na perlas sa kaliwang pulsuhan, perpektong pantakip sa isang tatoo. Masayang-masaya po ako, Father, sabi ni Clara, ang mga matay kumikislap. Handang-handa na po akong maging Igres de Leon. Para kayong itinadhana, sabi ng isa sa mga bridesmaids. Napansin ni Padre Mateo ang ekspresyon ni Clara. Bagamat nakangiti ang kanyang mga labi, may ibang sinasabi ang kanyang mga mata. Pag-aalinlangan? Takot? O baka naman, determinasyon? Clara, Hija, maaari ba kitang makausap ng sarilinan? Isang maikling panalangin lang bago ang seremonya. Nagtinginan ang mga bridesmaids, ngunit tahimik silang lumabas. Pagkaalis ng lahat, mahinang isinara ni Padre Mateo ang pinto. May problema po ba, Father? Tanong ni Clara, kalmado ang tono, ngunit alisto ang mga mata. May natanggap. Akong nakakabahalang tawag kagabi, Hija, diretsong sabi ni Padre Mateo. Tungkol sa iyo. Bahagyang namutla si Clara. Tungkol po sa akin. Anong klaseng tawag, Father? May nagsabi sa akin na maaaring hindi ikaw si Clara Reyes. Huminto si Clara at pagkatapos ay bahagyang tumawa, ngunit pilit. That's absurd, Father. Nakakatawa naman yan. Sinong magsasabi ng ganyan? Binanggit nila ang isang tatoo ng ibon sa iyong kaliwang pulsuhan, wika ni Padre Mateo, pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Hindi nag-atubili si Clara. Marahan niyang inalis ang kanyang bracelet at iniabot ang pulsuhan. Naroon nga, isang maliit, asul na ibon na maya, nakaukit sa kanyang bala. Ito po ba, Father? Matagal na po ito. Alam po ito ni Miguel. Bahagyang napakunot ang noo ni Padre Mateo. Hindi iyon tumutugma sa sinabi ni Tita Susan na tinatakpan ito ng impostor. Nagsinungaling ba si Tita Susan tungkol dito para mas kredible ang ibang impormasyon o sadyang napakahusay ni Clara sa pag-ikot ng katotohanan? Binanggit din nila ang tungkol sa isang peklat sa iyong likod o mas tama, ang kawalan nito. Sa pagkakataong ito, may nagbago sa ekspresyon ni Clara. Sandaling lumiwanag ang takot o galit sa kanyang mga mata. Bubuksan na sana niya ang bibig para sumagot nang biglang may kumatok sa pinto. 5 minutes na lang po, ready na ang lahat, tawag ni Aling Rosie mula sa labas. Tumayo si Clara, mahinhing inayos ang kanyang damit. Pwede po tayong mag-usap ulit pagkatapos ng seremonya, Father. Naghihintay na po ang magiging asawa ko. Habang dumaraan siya, malinaw na nakita ni Padre Mateo. Ang kilos niya ay kalmado. Ang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang mukha ay tila walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi iyon kilos ng isang kabadong bride. Iyon ay kilos ng isang taong may kontrol, may plano. At sa puntong iyon, nakasiguro si Padre Mateo,
hindi bahagi ng planong iyon ang tunay na kaligayahan ni Miguel. Sa salinang marahang tugtog ng Ikanon ini, nagsitayuan ang mga panauhin. Isa-isang naglakad sa aisle ang mga bridesmaids, suot ang kanilang light blue na mga bestida. Sa harap ng altar, nakatayo si Miguel, ang mukha'y puno ng ligaya. At dumating na ang sandali. Nagsimulang tumugtog ang bridal chorus. Bumukas ang malalaking pinto sa likod ng katedral. Naroon si Clara, nakabihis ng isang napakagandang puting gown, ang mukha'y natatakpan ng manipis na belo. Napahanga ang lahat. Pinagmasdan siya ni Padre Mateo, habang dahan-dahan itong naglalakad, inaalalayan ng isang matandang lalaki na ipinakilala bilang titop niya. Ang kanyang hakbang ay tiyak at elegante. Nang makarating sa altar, hinawakan siya ni Miguel sa kamay. Ang ganda-ganda mo, halos pabulong na sabi ni Miguel, puno ng emosyon. Ngumiti si Clara sa ilalim ng belo. Ikaw rin, mahal. Sinimulan na ni Padre Mateo ang seremonya, ngunit ang isip niya ay gulong-gulo. Totoo ang totoo. Ngunit paano ang peklat? May hindi tugma. Hindi niya kayang baliwalain ang pakiramdam na may matinding mali. Mahal na mga kapatid, panimula niya, tayo ay nagtipon ngayon sa harap ng Diyos at ng kongregasyong ito upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Miguel at Clara sa banal na sakramento ng kasal. Habang nagpapatuloy siya, napansin niyang laging sumusulyap si Clara sa may pintuan sa likod para bang maihinihintay. Nagpatuloy ang seremonya, mga panalangin, mga pagbasa. Binasa ni David ang isang talata mula sa sulat sa mga taga-Korinto. Ang kipinsan ni Clara na si Isabel ay nagbahagi ng isang tula. At dumating ang sandaling maaaring bumaligtad sa lahat. Huminga ng malalim si Padre Mateo. Kung may sino man dito na may alam na makatarungang dahilan kung bakit hindi dapat magpakasal ang dalawang ito, sabi ni Padre Mateo, ang kanyang tinig ay umalingaw sa buong katedral, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman. Katahimikan. Ilang segundong tila huminto ang paghinga ng lahat. Nakatitig si Clara sa unahan, bahagyang nakakagat ang labi. Si Miguel ay nakangiti, walang kamalay-malay. Pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod ng simbahan. Pumasok ang babaeng nakausap ni Padre Mateo, si Tita Susan. Nakasuot ito ng simpleng bestidang kulay navy blue. Agad siyang nakilala ni Padre Mateo. Siya rin ang tumawag kagabi. Tumututulay. Malinaw, matatag, at malakas ang kanyang tinig, parang isang palasong bumiyak sa katahimikan. Napabulalas ang mga panauhin. Gulat na lumingon si Miguel. Sino po kayo? Anong ibig sabihin nito? Dahan-dahang lumakad si Tita Susan sa gitna ng aisle, huminto sa kalagitnaan. Ang pangalan ko ay Susan Reyes. Si Clara Reyes ay pamangkin ko. Namutla si Clara. Napakapit ito ng mahigpit sa braso ni Miguel, na ngayon ay litong-lito. Tita Susan, tanong ni Miguel, nanginginig ang tinig, lumingon kay Clara. Kilala mo siya, mahal? Umiling si Clara, ang mga mata ng lalaki. Hindi ko siya kilala. Ang tunay na Clara Reyes, patuloy ni Tita Susan, ang tinig ay puno ng pighati ngunit. Matatag, ay namatay 2 taon na ang nakakaraan sa isang aksidente sa kotse sa San Francisco, California, kung saan siya nagtatrabaho bilang nurse. Ang babaeng katabi mo ngayon, Miguel, hindi siya ang pamangkin ko. Napalingon ang lahat kay Clara, na ngayon halatang nanginginig. Kalokohan to, mariing sabi ni Clara, biglang tumaas ang boses. Hindi ko kilala ang babaeng yan. Nagkakamali siya, o baka siya ang impostor. Father, please, ituloy niyo na po ang kasal. Kung gayoy ipakita mo ang kaliwang balikat mo, hamon ni Tita Susan, payapa ngunit may diin ang tinig. Ang tunay na Clara, tulad ng lahat ng babae sa pamilyang Reyes, ay may birthmark. Isang maliit na marka na hugis crescent moon sa kaliwang balikat. Agnes was proud of that mark, she called it her moonbeam. Lumapit si Padre Mateo. Mga anak, Tita Susan, Dia Reyes, baka mas mainam kung pag-usapan natin ito ng pribado sa opisina ko. Hindi. Tugon ni Miguel, mariin ang tinig, ang mukha ay nagpapakita ng papalaking sakit at pagkalito. Gusto kong marinig ang totoo. Dito mismo. Ngayon din ni. Humarap siya kay Clara, ang mga mata ay nanlilisik na ngayon sa paghahanap ng katotohanan. Clara, totoo ba? Hindi ikaw ang sinasabi mong ikaw.
Pinagmasdan ni Clara Pioneri, gaya ng tawag sa kanya ni Tita Susan, ang paligid. Ang gulat sa mga mukha ng mga bisita, ang matigas na titig ni Tita Susan, at ang unti-unting pagkawasak na nakaukit sa mukha ni Miguel. Naglalaro ang kanyang mga mata, tila nagkukwenta, naghahanap ng daan palabas. At bigla, ibinagsak niya ang kanyang baukwet ng mga puting rosas at tumakbo. Napasinghap ang buong simbahan. Mabilis siyang kumilos, tinangkang tumakbo palabas ng isle. Ngunit bago pa siya makarating sa gitna, naharangan na siya ng dalawang security guard ng simbahan na maagap ng inalerto ni Aling Rosie sa utos ni Padre Mateo. "Bitawan niyo ako," sigaw niya, nagpupumiglas. "Wala kayong karapatan." Tawagan ng pulis, utos ni Padre Mateo, ang tinig niya ay dumagundong sa gitna ng kaguluhan. Nanatiling nakatayo si Miguel sa altar, tila napako, hindi makagalaw. Pinanood niyang walang magawa ang babaeng pinangarap niyang pakasalan habang pinipigilan ito. Ang sakit, ang panlilinlang, ang unti-unting pagtuklas na pawang kasinungalingan ang lahat ay mababasa sa kanyang mukha. Tumigil sa pagpupumiglas si Neri. Tumingin siya kay Miguel. Hindi na mamalimos ng awa. Hindi takot. Kalmado. Tuso. "Hindi ninyo naiintindihan," sabi niya, malinaw ang tinig sa katahimikan ng simbahan. "Wala ni isa sa inyo ang may alam sa pinagdaanan ko para lang marating to." Walang umimik. Nakatigil ang lahat, nabitin sa kanyang mga salita. Ngunit si Padre Mateo ay sigurado, nagsisimula pa lamang ang tunay na paglalantad. Lumipas ang 1 oras na puno ng pagkalito at tensyon. Dumating agad ang mga pulis ng Lucena de. Ang mga sirena ay gumambala sa malumanay na musikang pangsimbahan na tila naiwang tumutugtog sa background. Pinakiusapan ang mga bisita na manatili habang kinokolekta ang mga salaysay ni Tita Susan, Padre Mateo, at isang wasak na si Miguel. Si Neri Lim ay tahimik na nakaupo sa opisina ni Padre Mateo, ngayon ay bantay sarado ng 2 pulis. Ang kanyang magarang damit pangkasal, na minsang sumimbolo ng pangarap at ligaya, ngayon ay tila anino na lamang ng isang gumuho at peking kastilyong buhangin. "Gusto ko siyang makausap," wakas na sabi ni Miguel, malamig ang tinig, matigas ang panga. Pinatong ni David, ang kanyang best man at kapatid, ang kamay sa kanyang balikat. "Bro, sigurado ka ba? Kailangan ko ng sagot." Mula sa kanya mismo, giit ni Miguel. Tumango si Police Captain Reyes, ang lead investigator. 5 minuto, Jim De Leon. "Sasamahan kita sa loob." Sa loob ng opisina, nakaupo si Neri, tuwid ang likod, hindi gumagalaw. May bahid ng luha sa kanyang makeup, ngunit may ningning pa rin ang paglaban sa kanyang mga mata. Hindi siya wasak. Siya ay nabunyag. "Sino ka ba talaga?" tanong ni Miguel, ang boses ay mabigat sa pinipigilang emosyon. Tumingin si Neri, sinalubong ang kanyang tingin. "Ang pangalan ko ay Neri Lim. At si Clara ang tunay na Clara." May kumislap sa kanyang mukha, pagsisisi ba o kalkulasyon lang. "Roommate ko siya sa nursing school sa Maynila. Naging magkaibigan kami in a way." Sabi ni Tita Susan, namatay siya sa aksidente. Tumango si Neri, mabagal. 2 taon na. Pauwi siya galing night shift. Umuulan noon. Nawalan siya ng kontrol sa sasakyan. She died instantly. At ikaw, Lee. Naputol ang boses ni Miguel, puno ng sakit. Basta mo na lang kinuha ang buhay niya. Her identity. Her dreams. Tumingin si Neri sa kanyang mga kamay. Nagniningning pa rin sa kanyang daliri ang engagement ring na bigay ni Miguel. Si Clara nasa kanya na ang lahat ng pinangarap ko. Isang respetadong trabaho. Isang malinis na record. Walang komplikadong pamilya. Nang mamatay siya parang may bumukas na pinto. At pumasok ako. Kaya lahat ng ito, bawat ngiti, bawat halik. Bawat pangarap na binuo natin, wala ni isa ang totoo. Bulong ni Miguel, ang tinig ay basag. Pawang kasinungalingan. Lumambot ang boses ni Neri. Hindi lahat, Miguel. Hindi ko planong mahulog sa'yo pero nangyari. Minahal kita. Sa paraang alam ko, minahal kita. Lumapit si Captain Reyes. Ano ba talaga ang plano mo, Jimeth Lim? Sandaling tumahimik si Neri, saka napabuntong hininga. Kasal. Citizenship, eventually, if I found someone abroad. Pero dito, katatagan.
Seguridad sa buhay. Tumitig siya kay Miguel. Mayaman ang pamilya mo, Miguel. At mabait ka. Akala ko kaya kong panindigan. Pero bakit dito sa Lucena? Tanong ni Padre Mateo mula sa may pintuan. Marami namang mayayaman sa Maynila o kahit saan. Bakit si Miguel? Hindi ito aksidente, Father, pag-amin ni Neri. Matapos mamatay si Clara, bago ko pa naisip ang lahat ng ito, nabasa ko ang mga lumang diary niya. Isinulat niya roon ang lahat tungkol sa Lucena. Tungkol sa isang binatang labis niyang hinangaan noong high school sila, bago siya lumuwas ng Maynila. Bumaling siya kay Miguel. Hindi mo siguro ako maalala. Pero si Clara, ang tunay na Clara, she had a massive crush on you, Miguel. Palagi kanyang sinusubaybayan online. She followed your life from afar. Mula sa pagtataka, unti-unting napalitan ng hilakbot ang ekspresyon ni Miguel. Ginamit mo ang mga salita niya, ang mga alaala niya para lokohin ako. Kailangan ko ng isang kwentong totoo, Miguel. Isang kwentong hindi basta-basta mabubunyag kapag siniyasat, sagot ni Neri, walang emosyon. At muntik nang ang hindi, kung hindi lang dahil kay Emra Susan Reyes, dagdag ni Captain Reyes. Tumigas ang mukha ni Neri. Hindi ko alam na may kiyahin si Clara sa Amerika na regular pa rin palang umuwi dito. Hindi niya masyadong binabanggit ang pamilya niya, maliban sa kapatid niyang lalaki. Pumasok si Tita Susan sa silid, inalalayan ni David. Sinusubukan kong hanapin ang mga records ni Clara online para sa ilang benepisyo. Ang una kong nakita, ang tunay mong lisensya bilang nurse, Neri Lim. Tapos, isang social media account na mailitrato mo, pero gamit ang pangalan ni Clara. Doon ako nagsimulang maghinala. Inabot ako ng ilang buwan pero natagpuan kita. Tumingin siya kay Neri, may lungkot at awa. In love needs deserve better than this. Tahimik na nakatayo si Padre Mateo, pinagmamasdan ang sandaling tuluyang nagiba ang mundo ni Miguel. Isang oras pa lamang ang nakalipas, nakatayo si Miguel sa altar, puno ng pagmamahal at pag-asa. Ngayon, ang parehong lalaki ay tila hungkag, litong-lito, at nilinlang ng babaeng muntik na niyang pakasalan. Kakasuhan ka ng identity theft, falsification of public documents, at estafa, Lim, sabi ni Captain Reyes. Depende sa lalabas sa investigasyon, baka madagdagan pa yan. Tumango si Neri, hindi na lumalaban. Habang inihahanda na siya ng mga pulis para dalhin sa presinto, tumingin siya kay Miguel sa huling pagkakataon. For what it's worth, Miguel, the past 6 months they were the happiest of ever alive. Kahit peke ang simula, naging totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi tumugon si Miguel. Tumalikod siya, walang imik, at naglakad pabalik sa loob ng simbahan, kung saan naghihintay pa rin ang ilan sa kanyang mga kaibigan at kapamilya, hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Natapos ang kasal bago pa ito tunay na nagsimula. Ngunit ang kwento ng mga kasinungalingan ni Neri Lim ay doon pa lamang magsisimula. Sa mga sumunod na araw, kaguluhan ang bumalot sa Lucena. Ang kikasal na naudloti ang laman ng mga usapan sa palengke, sa mga opisina, at sa social media. Si Neri Lim ay ikinulong, nahaharap sa sandamakmak na kaso. Lumabas sa front page ng lokal na pahayagan, bride to be, impostora pala. 3 araw makalipas, binisita ni Padre Mateo si Miguel sa bahay nito, isang malaking bahay na inayos na sana para sa bagong mag-asawa. Ngayon, ito'y tila walang buhay. May tambak ng mga regalo sa isang sulok, hindi pa nabubuksan. Kumusta ka na, anak? Tanong ni Padre Mateo, habang inaabutan siya ni Miguel ng isang tasa ng kape. Mapait na napangiti si Miguel. Hindi ko alam, Father. Minsan, galit na galit ako. Minsan, parang wala na akong maramdaman, manhid. Paulit-ulit kong iniisip kung paano ko hindi nakita ang mga signs. Paano ako naging ganito bulag? Napakahusay niya, Miguel, sagot ni Padre Mateo. Nilinlang niya tayong lahat. Maging ako, muntik nang maniwala. Tumingin si Miguel sa bintana, sa mga halaman na minsan nilang dinilig ni Neri. Pinagdaanan ko ang mga lumang picture namin, Father. Yung mga text messages. Yung mga kwentong sinabi niya tungkol sa childhood niya. Wala palang totoo. Pero, Father, ang pakiramdam ko noon yung saya, yung kilig parang totoo. Paano ko intindihin yon? Minsan, Miguel, sagot ni Padre Mateo, ang isang bagay ay maaaring magsimula sa kasinungalingan,
ngunit sa proseso, maaaring may tumubong tunay na damdamin. Hindi nito pinapawalang sala ang ginawa niya, pero maaaring ipaliwanag nito kung bakit may ilang bagay na naramdaman mong totoo. Nakita ng mga pulis ang mga diary ng tunay na Clara sa apartment ni Neri, dagdag ni Miguel, halos pabulong. Pinabasa nila sa akin ang ilang bahagi. Totoo ngang may gusto sa akin si Clara noon pang high school. Naisulat niya na sana raw makabalik siya dito sa Lucena balang araw. Sana raw makita niya akong muli. Nakakalungkot, mahinang sabi ni Padre Mateo. Napaluha si Miguel. At sa halip, Father, inibig ko ang isang taong ginamit ang alaala niya, ang mga salita niya, ang buhay niya, para lang sa sarili niyang kapakanan. Isang katok sa pinto ang gumambala sa kanila. Si Tita Susan Reyes pala. Tita Susan, bati ni Padre Mateo. Babalik na po ako sa California bukas, Father Miguel, sabi ni Tita Susan. Pero gusto ko munang iwan ito sa'yo, Miguel. Inilapag niya ang isang maliit na kahon sa coffee table. Pag-aari ito ni Clara ng pamangkin ko. Mga ilang personal na gamit niya na ipinadala sa akin matapos ang aksidente. Sa palagay ko, dapat ikaw na ang magmay-ari nito. Baka makatulong ito para mas makilala mo kung sino talaga siya. Tinitigan ni Miguel ang kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nandoon ang mga munting bahagi ng buhay ni Clara Reyes, mga lumang litrato, isang nurse pin, isang friendship bracelet, at isang leather-bound journal. Ito ang huling diary niya, paliwanag ni Tita Susan. Ito ang hindi nakuha ni Neri. Isinulat din niya roon ang tungkol sa'yo, Miguel. Sinusubaybayan ka niya sa Facebook. Palagi niyang tinatanong sa sarili kung naaalala mo pa siya. Kinuha ni Miguel ang isang larawan, isang dalagang nakasuot ng nurse uniform, may malapad na ngiti. Kamukha nga ni Neri, ngunit iba ang kinang sa mga mata, may init, may katapatan. Ang ganda niya, bulong ni Miguel. Miguel, sagot ni Tita Susan, may ngiti sa mga labi. Maganda siya sa loob at labas. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-init ay humupa na, napalitan ng malamig na simoy ng Disyembre. Sa Lucena, unti-unti nang humupa ang usap-usapan tungkol sa kontrobersyal na kasal. Isang linggo ng umaga, habang inihahanda ni Padre Mateo ang santuaryo para sa Misa de Gallo, napansin niya ang isang pamilyar na figura sa hulihang bangko, si Miguel. Matagalan niya itong hindi nakikita sa simbahan. Miguel, anak, mahinang tawag ni Padre Mateo, lumapit at naupo sa tabi niya. Mabuti naman at napasyal ka. Tumango si Miguel, mas payat ang mukha, ngunit may katahimikan sa kanyang anyo. Kailangan ko lang po ng oras, Father. Oras na malayo sa lahat. Lubos kong nauunawaan. Kumusta ka na ngayon? Mas mabuti na po siguro, Father, tugon ni Miguel. May mga malalaking pagbabagong nangyari. Isinara ko ang 2 sa aking mga tindahan. Ibinenta ko na rin po yung malaking lupain sa Batangas na minana ko. Napataas ang kilay ni Padre Mateo. Malaking pagbabago yan, anak. Napagtanto ko po, Father, na hinahabol ko lang ang tagumpay, pero hindi ko na alam kung para saan o para kanino, sabi ni Miguel, may mahinang ngiti. Kaya ginamit ko po ang isang bahagi ng pera para magtatag ng scholarship fund sa Quezon Community College para sa mga deserving nursing students. In memory of Clara Reyes. The real Clara. Lumitaw ang lambing sa mukha ni Padre Mateo. Napakagandang pagkilala, Miguel. Siguradong natuwa si Tita Susan. Opo, Father. Regular po kaming nag-uusap ni Tita Susan. Para na rin po siyang pamilya sa akin ngayon, in a very strange way. Pareho po naming dinamdam ang pagkawala ni Clara. Tahimik silang naupo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumulong si Miguel, nakita ko po si Neri kahapon, Father. Nagulat si Padre Mateo. Sa kulungan? Hindi po, Father. Nakalaya na po siya. Nakipag-plea bargain. Tumestigo laban sa mga kasabwat niya sa sindikato ng identity theft. Nabawasan ang sentensya niya, time served at probation na lang. Hinaplos niya ang kanyang buhok. Nagtatrabaho na po siya ngayon sa isang maliit na karinderya sa bayan. Ginagamit na ang tunay niyang pangalan. Tila nagsisimula ulit. Kumusta ang pakiramdam na makita siya ulit? Kakaiba po, Father. Malungkot. Pero kailangan, amin ni Miguel.
Kailangan kong marinig ang paghingi niya ng tawad. At kailangan din niyang masabi iyon. Umiiyak po siya. Sa palagay ko, tapat naman siya this time. Napatawad mo na ba siya, Miguel? Nag-isip si Miguel. Hindi pa po siguro ng buo, Father. At marahil, hindi ko siya kailanman mapapatawad ng lubusan para sa panlolokong ginawa niya. Pero hindi na po ako galit. Yun na po siguro ang mahalaga. Malaking hakbang yan, anak, wika ni Padre Mateo. May sinabi po siya sa akin na hindi ko makakalimutan, patuloy ni Miguel. Habang nasa kulungan daw po siya, nabasa niya lahat ng diary ni Clara, yung mga nakuha ng pulis bilang ebidensya. Sabi niya, matapos niyang mabasa ang lahat, pakiramdam daw niya, talagang nakilala niya si Clara. Hindi lang bilang pangalan na hiniram, kundi bilang isang tunay na tao. Sabi niya, nirerespeto na raw niya si Clara ngayon. Ang mga tao'y maaaring magbago, Miguel, kung gugustuhin nila, sabi ni Padre Mateo. Doon po ako umaasa, Father, tugon ni Miguel. Nagbago na rin po ako. Mas maingat na ako ngayon. Pero hindi ko na po hahayaang isara ko ang puso ko ng tuluyan. Saglit siyang tumigil, tapos ay ngumiti ng bahagya. Actually, Father, may nakilala po akong bago. Isa po siyang teacher sa public high school dito. Dahan-dahan lang po kami. Talagang dahan-dahan. Ngumiti si Padre Mateo, isang tunay na masayang ngiti. Mabuti yan, anak. Karapat-dapat ka sa totoong kaligayahan. Tumayo silang dalawa. Napatingin si Miguel sa altar, sa lugar kung saan 6 na buwan ang nakalipas, bumaligtad ang kanyang mundo. Alam niyo po, Father, mahina niyang sabi, kung hindi kayo naging mapagmatsyag, kung hindi po nagsalita si Tita Susan, baka nabubuhay ako ngayon sa isang kumpletong kasinungalingan. Baka kasal na ako sa isang taong hindi naman talaga umiiral. Minsan, Miguel, sagot ni Padre Mateo, ang pinakamahapding mga sandali ang siyang nagtuturo sa atin ng tamang landas. Magbo-volunteer po ako sa Ginsu sa susunod na buwan, Father, dagdag ni Miguel. Sa parehong ward kung saan nagtrabaho si Neri bilang si Clara. Isa pong paraan para maalala ko ang tunay na Clara para parangalan ang kanyang buhay. Habang papalabas si Miguel sa malamig na simoy ng umaga, napatitig si Padre Mateo sa isang figura sa kabilang kalsada, sa harap ng munisipyo. Si Neri Lim. Maikli na ang kanyang buhok ngayon, simple lang ang suot, maong na pantalon at isang lumang sweater. May ibang katahimikan sa kanyang anyo, isang katahimikang may bahid ng pagtanggap. Hindi siya lumapit kay Miguel. Pinanood lang niya itong sumakay sa kanyang pick-up. Ang kanyang mukha ay halo ng lungkot at marahil, isang munting pag-asa. Pagkatapos, tumingin siya sa direksyon ni Padre Mateo. Nagtama ang kanilang mga mata. Binigyan siya ni Neri ng isang munting isang tango ng pag-unawa, marahil pasasalamat, bago siya tumalikod at naglakad palayo, nawala sa dagsa ng mga taong papasok sa kani-kanilang mga trabaho. Bumalik si Padre Mateo sa paghahanda ng simbahan. Kumilos ang kanyang mga kamay sa mga pamilyar na gawain, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Sa kasalang hindi natuloy. Sa katotohanang ibinunyag. Sa mga buhay na binago nito. Naisip niya ang tungkol sa pagkakakilanlan, sa manipis na hangganan ng kasinungalingan at katotohanan, sa kahulugan ng pagpapatawad, at sa mahirap ngunit posibleng landas ng paghilom. Hindi lahat ng kwento ay may perpektong pagtatapos na parang fairy tale. Sa tunay na mundo, magulo ang mga wakas, masakit ang katotohanan. At minsan, sa gitna ng sakit at pagkadapa, doon nagiging malinaw ang landas na dapat tahakin ng puso. Hindi natuloy ang kasal ni Miguel at Clara. Ngunit mula sa mga guho ng kasinungalingan, may isang bagay na totoo ang unti-unting sumibol para sa bawat isa sa kanila. At iyon, para kay Padre Mateo, ay isang uri na rin ng himala. Lumipas pa ang ilang linggo. Ang scholarship fund na itinayo ni Miguel sa pangalan ni Clara Reyes ay nagsimula ng tumanggap ng mga aplikante. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho sa natitira niyang hardware store, dumadaan siya sa Quezon Community College para tumulong sa screening committee. Dito niya unang napansin si Ana de Guzman, isang guro sa Filipino Department na volunteer din sa komite. Si Ana ay simple, may malumanay na ngiti at mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Hindi siya kagandahan sa paraang kapansin-pansin agad, ngunit may kung anong, meron, sa kanya na nakakaakit, marahil ang kanyang talino,
o ang kanyang tahimik na kumpiyansa. Una silang nagkausap ng masinsinan nang minsang magkapareho sila ng schedule sa pag-interview ng mga aplikante. Grabe, tong si applicant no 5, sabi ni Ana, hawak ang folder. Nakaka-inspire yung essay niya tungkol sa pangarap niyang maging nurse para makatulong sa komunidad nila sa liblib na barangay. Tumango si Miguel, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Naalala ko tuloy kung gaano kahalaga ang mga nurses. Sila yung frontliners talaga. Hindi niya napigilang maalala ang mga kwento ni Neri tungkol sa pagiging nurse, mga kwentong hiniram lang pala. Napansin ni Ana ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel. May problema ba, James de Leon? Umiling si Miguel. Wala naman, James de Guzman. Miguel na lang. Ana na lang din, sagot nito, umiti. Mula noon, naging mas madalas ang kanilang pagkikita at pag-uusap. Hindi lang tungkol sa scholarship, kundi pati na rin sa mga libro, pelikula, at mga pangarap sa buhay. Natuklasan ni Miguel na si Ana ay mahilig din sa lumang SFI, original Filipino music, at sa mga aso, tulad niya. Sa bawat pagkikita, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Miguel, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang anino ng nakaraan ay laging nariyan. Isang gabi, pagkatapos nilang manood ng isang indie film sa isang maliit na sinehan sa Lucena, naglalakad sila sa parke nang may isang grupo ng mga babae na tila pinag-uusapan sila. Narinig ni Miguel ang bulong ng isa, "Uy, di ba yan si Miguel de Leon? Yung naiskandalo sa kasal?" Ang bilis naman naka-move on, may bago na agad. Nakita ni Miguel ang pagkunot ng noo ni Ana. Agad siyang humingi ng paumanhin. Pasensya ka na, Ana. Hindi ko sinasadyang madamay ka sa di. Miguel, putol ni Ana, huminto sila sa ilalim ng isang puno ng akasya. Alam ko ang nangyari. Maliit lang ang Lucena. Pero hindi ako nakikinig sa sabi-sabi. Ang mahalaga sa akin ay kung sino ka ngayon at kung paano mo ako tinatrato. Natigilan si Miguel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong handang tumingin sa kanya nang walang panghuhusga, na handang kilalanin siya sa kabila ng kanyang basag na nakaraan. Samantala, sa kabilang dako ng bayan, si Neri Lim ay patuloy sa kanyang bagong buhay. Ang trabaho sa karinderya ni Aling Nena ay hindi glamoroso, ngunit ito'y marangal. Maaga siyang gumigising para mamalengke, maghiwa ng mga sangkap at magsilbi sa mga parokyano. Marami sa mga kumakain doon ay mga trabahador, mga estudyante, at mga ordinaryong mamamayan. May mga pagkakataong may nakakakilala sa kanya. May mga matang mapanghusga, may mga bulungang masakit. Ngunit natutunan na ni Neri na baliwalain ang mga ito. Ang mahalaga, binigyan siya ni Aling Nena ng pagkakataon. Hisa, lahat naman tayo nagkakamali, sabi minsan ni Aling Nena habang nagliligpit sila. Ang importante, natututo tayo at nagsisikap magbago. Huwag mong hayaang ang mga pagkakamali mo kahapon ang humadlang sa kung sino ka pwedeng maging bukas. Isang hapon, may isang matandang babae na nahihirapang tumawid sa kalsada sa tapat ng karinderya. Puno ng sasakyan. Walang nag-aatubiling tumulong. Nakita ito ni Neri. Walang pag-aalinlangan, iniwan niya sandali ang kanyang ginagawa, lumabas, at inalalayan ang matanda. Salamat, Hisha, sabi ng matanda humihingal. Napakabait mo naman. Ano nga bang pangalan mo? Neri po, sagot niya, umiti. Isang totoong ngiti. Hindi alam ni Neri na nakita pala ni Padre Mateo ang buong pangyayari mula sa bintana ng kumbento. Napangiti ang pari. May pag-asa, naisip niya. Laging may pag-asa. Kinagabihan, tinawagan ni Padre Mateo si Miguel. Miguel, anak, napatawag ako. May gusto lang sana akong ikwento sa'yo. Tungkol ito sa nakita ko kanina tungkol kay Neri. Ikinuwento ng pari ang nasaksihan. Tahimik lang na nakikinig si Miguel sa kabilang linya. Nang matapos ang pari, ilang sandali ng katahimikan ang namagitan. Father, nagsalita si Miguel, naniniwala po ba kayo na ang tao ay pwedeng magbago ng tuluyan? Anak, sagot ni Padre Mateo. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng pagsisisi at sa biyaya ng pagbabago. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi lang sa salita, ito'y sa gawa at nangangailangan ng panahon at patuloy na pagsisikap. Ang relasyon ni na Miguel at Ana ay dahan-dahang namumukadkad.
Wala nang mga ingranding sorpresa o mga mamahaling regalo tulad ng mga ibinibigay niya noon kay Neri. Sa halip, ang kanilang samahan ay puno ng mga simpleng bagay, mahahabang kwentuhan habang nagkakape, paglalakad sa tabing dagat ng dalahican, panonood ng mga lumang pelikulang Pilipino, at pagtulong sa mga gawain sa simbahan. Natuklasan ni Miguel na si Ana ay may malalim na pananampalataya, isang bagay na hinahangaan niya. Madalas silang magsimba ng magkasama, at pagkatapos ay magdidiskusyon tungkol sa sermon ni Padre Mateo. Isang Sabado ng hapon, nag-aya si Ana na mag-volunteer sa isang outreach program para sa mga batang lansangan na inoorganisa ng parokya. Kasama sila ni Padre Mateo at ilang kabataan mula sa youth ministry. Habang namamahagi sila ng pagkain at mga laruan, napansin ni Miguel ang natural na pakikisalamuha ni Ana sa mga bata. May kislap sa mga mata nito habang nakikipaglaro at nakikipagkwentuhan. "You're good with kids," sabi ni Miguel nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Ngumiti si Ana. "Mahal ko kasi ang mga bata. Sila yung pag-asa ng bayan, di ba? At saka, ang sarap sa pakiramdam na makapagbigay ka ng kahit konting saya sa kanila." Sa kabilang banda, si Neri ay nagsisimula ng makahanap ng sarili niyang lugar sa maliit na komunidad ng karinderya. Naging malapit siya kay Aling Nena, na turing sa kanya ay parang tunay na anak. Isang araw, habang naglilinis ng bodega si Neri, nakakita siya ng mga lumang libro ng resipe. "Aling Nena, pwede ko po bang hiramin to?" tanong ni Neri. "Gusto ko po sanang subukang magluto ng ibang putahe." "Aba, naman, Hija," tuwang-tuwang sabi ni Aling Nena. "Naku, kung matututo ka pang magluto ng iba, di mas dadami ang customer natin." Nagsimulang mag-eksperimento si Neri sa kusina tuwing wala masyadong tao. Ang kanyang unang subok na menudo ay medyo nasunog at ang sinigang ay sobrang asim. Ngunit hindi siya sumuko. Sa tulong ni Aling Nena at sa kanyang determinasyon, unti-unti siyang gumagaling. Isang araw, nagkaroon ng maliit na sunog sa katabing vulcanizing shop ng karinderya. Mabilis na kumalat ang usok. Nagpanik ang mga tao. Ngunit si Neri, gamit ang kanyang kaalaman bilang dating nurse, ay nanatiling kalmado. Inalalayan niya ang mga customer palabas, tinulungan ang isang empleyado ng vulcanizing shop na napaso ang braso, at tumawag agad ng bombero. Nang dumating ang mga bombero at naapula na ang apoy, isa sa mga parokyano, na naging regular na customer na rin, ang lumapit sa kanya. "Neri, salamat sa'yo, ha? Kung hindi ka naging alerto, baka mas malala pa ang nangyari." "Wala po yun," sagot ni Neri, may mansa ng uling sa mukha. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, napaisip si Neri. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali, may mga pagkakataon pa rin palang makagawa siya ng tama. Siguro nga, may halaga pa rin siya. Ang balita tungkol sa ginawang kabayanihan ni Neri ay mabilis na kumalat sa maliit na komunidad. Nakarating ito kay Miguel sa pamamagitan ni Padre Mateo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang paghanga, kasabay ng pait ng alaala. Isang linggo, pagkatapos ng misa, nagkasalubong sina Miguel at Neri sa labas ng simbahan. Ito ang unang pagkakataon na nagkita sila ng harapan mula noong araw na humingi siya ng tawad. Pareho silang natigilan. "Miguel," bati ni Neri, mahina ang boses. "Neri," sagot ni Miguel, formal ngunit hindi malamig. "Narinig ko ang nangyari sa may karinderya. Magaling ang ginawa mo." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Neri. "Salamat." Walang ibang nasabi. Nagpatuloy si Neri sa paglakad, habang si Miguel naman ay sinalubong ni Ana na naghihintay sa may gate. Nakita ni Neri ang masayang pagbati ni Ana kay Miguel, ang paraan ng paghawak nito sa braso ni Miguel. May kung anong kirot siyang naramdaman, ngunit mabilis niya itong iwinala. Karapat-dapat si Miguel sa kaligayahan, naisip niya. At ako, kailangan kong harapin ang sarili kong landas. Pinanood ni Padre Mateo ang tagpong iyon mula sa malayo. Napabuntong hininga siya. Ang mga sinulid ng tadhana ay tunay ngang mahiwaga. Isang umaga, habang nagkakape si Miguel sa kanyang opisina sa hardware, tumawag si Tita Susan mula sa California. "Miguel, iho, kumusta ka na?" masiglang bati nito. "Okay lang po, tita. Kayo po?" "Mabuti naman. May balita ako sa'yo. May isa sa mga skola ng Clara Reyes Foundation na nag-top sa nursing board exam. Siya yung batang taga-Sariaya na tinulungan natin.
Ang saya-saya ko, Miguel. Napangiti si Miguel. Talaga po, tita. Nakakatuwa namang balita yan. At gusto ko sanang umuwi dyan sa Pasko para personal siyang makilala at makapag-celebrate tayo. Ano sa tingin mo? Magandang ideya po yan, tita. Siguradong matutuwa si Padre Mateo. At gusto ko rin po sanang ipakilala sa inyo si Ana. Ana? Sino si Ana, iho? May panunuksong tanong ni Tita Susan. Ikinuwento ni Miguel ang tungkol kay Ana. Masayang-masaya si Tita Susan para sa kanya. Naku, Miguel, I'm so happy for you. You deserve to be happy. At gusto ko talagang makilala yang si Ana. Samantala, ang maliit na karinderya ni Aling Nena ay unti-unti nang nakikilala dahil sa mga bagong putahe na niluluto ni Neri. Nagsimula na rin siyang magtinda ng mga homemade na dessert tulad ng leche flan at yema cake na mabilis na ubos. Isang araw, isang food blogger mula sa Maynila na napadaan sa Lucena ang natikman ang kanyang leing at Bicol Express. Lubos itong humanga at isinulat ito sa kanyang blog. Dahil doon, nagsimulang dumami ang mga dayong kumakain sa karinderya, na ikinatuwa ni Aling Nena. Neri, Hija, parang hulog ka ng langit sa akin, sabi ni Aling Nena isang gabi, habang binibilang nila ang kita. Dahil sayo, umuunlad ang negosyo ko. Gusto ko sanang bigyan ka ng share sa kita, o kaya'y gawin kitang partner. Naluha si Neri. Aling Nena, sobra-sobra na po ang tulong ninyo sa akin. Ang mabigyan lang po ng pagkakataong magtrabaho dito at matuto ay sapat na. Pero karapat-dapat ka, Hija. Pinaghirapan mo yan. Habang papalapit ang Pasko, lalong naging abala ang lahat. Si Miguel at Ana ay naging aktibo sa mga Christmas outreach programs ng simbahan. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga Noche Buena packages sa parish hall, biglang hinawakan ni Miguel ang kamay ni Ana. Ana, sabi niya, seryoso ang mga mata. Alam kong marami akong pagkukulang at may dala-dala akong bagahe mula sa nakaraan. Pero gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin. Sobra. Mumiti si Ana, ang mga matay nagniningning. Mahalaga ka rin sa akin, Miguel. Sobra. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Sa mga simpleng kilos at sa init ng kanilang mga tingin, naunawaan nila ang isa't isa. Dumating si Tita Susan ilang araw bago magpasko. Mainit siyang tinanggap ni na Miguel at Padre Mateo. Nang ipakilala ni Miguel si Ana, agad na gustuhan ni Tita Susan ang dalaga. You have a good heart, Ana, sabi ni Tita Susan habang naghahapunan sila. And you make Miguel happy. That's all that matters to me. Sa bisperas ng Pasko, pagkatapos ng Misa de Gallo, nagkaroon ng maliit na salu-salo sa kumbento. Naroon sina Miguel, Ana, Tita Susan, at ilang malalapit na kaibigan ni Padre Mateo. Habang nagkakasiyahan ang lahat, lumapit si Miguel kay Padre Mateo. Father, salamat po sa lahat. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Walang anuman, anak, sagot ng pari, tinapik ang balikat ni Miguel. Ang Diyos ang kumikilos sa ating lahat. Tayo'y mga instrumento lamang niya. Napatingin si Miguel kay Ana na masayang nakikipagkwentuhan kay Tita Susan. Isang ngiti ng tunay na kaligayahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga binhing itinanim ng sakit at pagsubok ay nagsisimula ng mamunga ng pag-asa at bagong simula. Sa labas ng simbahan, sa gitna ng malamig na simoy ng Pasko, nakatayo si Neri Lim. Nakatanaw siya sa masayang liwanag na nagmumula sa bintana ng kumbento. May dala siyang isang maliit na kahon ng yema cake na sana iibibigay niya kay Padre Mateo bilang pasasalamat. Ngunit nang makita niya ang saya sa loob, lalo na ang anino ni na Miguel at Ana, nagpasya siyang huwag nang tumuloy. Iniwan niya ang kahon sa paanan ng pinto ng kumbento, kasama ang isang maliit na card. Maligayang Pasko po, Father. Salamat sa lahat. Neri. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo, handa nang harapin ang sarili niyang Pasko, dala ang mga aral ng nakaraan at ang munting pag-asang inihahandog ng bawat bagong umaga. Ang landas ay maaaring mahaba at mahirap pa, ngunit alam niyang hindi na siya nag-iisa. May mga taong naniwala sa kanya, at higit sa lahat, nagsisimula na siyang maniwala sa kanyang sarili. Ang pagbisita ni Tita Susan ay nagdala ng bagong sigla, hindi lamang kay Miguel, kundi pati na rin kay Padre Mateo.
Madalas silang tatlo na mag-usap tungkol sa mga plano para sa Clara Reyes Foundation, at kung paano pa ito mas mapapalawak para makatulong sa mas maraming nangangarap maging nurse. Si Ana, sa kanyang tahimik na paraan, ay nagbibigay ng mga makabuluhang suhestyon, lalo na sa aspeto ng community integration para sa mga scholars. Isang hapon, habang nagmemeryenda sila ng suman at chocolate sa veranda ng kumbento, napag-usapan nila ang tungkol kay Neri. Alam mo, Miguel, Father, sabi ni Tita Susan, nung una, galit na galit talaga ako kay Neri. Para bang ninakaw niya hindi lang ang pangalan ng pamangkin ko, kundi pati na rin ang mga pangarap na hindi na niya naisakatuparan. Pero nitong mga nakaraang araw, habang pinagmamasdan ko ang Lucena, ang mga tao rito, parang unti-unti kong naiintindihan kung bakit niya nagawa iyon. Desperasyon siguro. Walang makakapantay sa sakit na naidulot niya, tita, mahinahong sabi ni Miguel, pero tulad ng sabi ni Father, lahat tayo ay may kakayahang magbago. Narinig ko nga ang mga kwento tungkol sa kanya, sabi ni Tita Susan. Yung pagtulong niya sa sunog, yung kasikatan ng karinderya dahil sa mga luto niya. Maybe there's hope for her. Hindi alam ni Tita Susan na ang mismong si Neri ay madalas ding napapadaan sa tapat ng simbahan, hindi para magsimba, kundi para lang masilayan ang gusali na naging saksi sa pinakamalaking kasinungalingan at kabiguan ng kanyang buhay. Isang araw, naglakas loob siyang pumasok, hindi sa oras ng misa, kundi ng tahimik ang paligid. Umupo siya sa isa sa mga bangko sa likuran, sa mismong pwesto kung saan minsan siyang nakita ni Padre Mateo. Napansin siya ni Aling Rosie, ang sekretarya, na naglilinis ng mga kandila. Lumapit ito. Neri, hija. Tumango si Neri, medyo nahihiya. Magandang hapon po, Aling Rosie. Pwede po bang magdasal lang sandali? Siyempre naman, hija. Ang simbahan ay para sa lahat, nakangiting sabi ni Aling Rosie. Alam mo, natutuwa ako sa mga naririnig ko tungkol sa'yo. Yung sa karinderya. Sabi nila, ang sasarap daw ng luto mo. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Neri. Salamat po. Nang araw ding iyon, may isang matandang babae na naghahanap ng murang makakainan malapit sa palengke. Napadpad ito sa karinderya ni Aling Nena. Si Neri ang sumalubong. Magandang hapon po, inay. Ano po ang maihahain ko sa inyo? Nako, hija, kahit ano lang. Yung pinakamura ninyo. Nagtitipid kasi ako, sabi ng matanda. Napansin ni Neri ang pagod sa mukha ng matanda at ang manipis nitong damit. Sige po, inay. Umupo po muna kayo. Ako na po ang bahala. Ipinaghain ni Neri ang matanda ng mainit na sabaw, kanin at isang pritong isda. Hindi niya ito sinama sa listahan ng babayaran. Nang matapos kumain ang matanda, lumapit ito kay Neri. Hija, salamat sa kabaitan mo. Hindi ko makakalimutan ito. Ang pangalan ko ay Remedios. Sana'y pagpalain ka ng Diyos. Walang anuman po, Inay Remedios, sagot ni Neri. Ang simpleng kabaitang iyon ay nag-iwan ng malalim na epekto kay Neri. Masarap pala sa pakiramdam ang makatulong ng walang hinihintay na kapalit. Samantala, ang relasyon ni Miguel at Ana ay lalo pang tumitibay. Isang gabi, habang namamasyal sila sa bagong tayong boardwalk sa baybayin, naglakas loob si Miguel na tanungin si Ana ng isang bagay na matagal na niyang iniisip. Ana, simula niya, medyo kinakabahan. Alam kong maaga pa siguro. Pero gusto ko lang malaman kung seryoso ka ba talaga sa akin. Kasi ako, Ana, handa na akong sumubok ulit. Hinawakan ni Ana ang kanyang kamay. Miguel, mula nang makilala kita, wala akong ibang nakita kundi isang taong mabait, matulungin at mapagmahal. May mga sugat ang nakaraan mo, pero sino ba sa atin ang wala? At, Miguel, seryoso ako sa'yo. Sa ilalim ng mga bituin, sa harap ng payapang dagat, nagbahagi sila ng isang halik na puno ng pangako, pag-asa, at simula ng isang bagong kabanata. Nang malaman ni Padre Mateo ang tungkol dito, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Mukhang malapit na tayong magkaroon ng isa pang kasalan sa parokya, biro niya kay Miguel. Father naman, natatawang sabi ni Miguel, dahan-dahan lang po. Ngunit sa puso ni Miguel, alam niyang si Ana na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Isang araw, nagdesisyon si Tita Susan na bisitahin ang karinderya ni Aling Nena.
Narinig niya mula kay Aling Rosie ang tungkol sa masasarap na luto ni Neri at nais niya itong personal na matikman bago siya bumalik sa California. Hindi niya ipinaalam kina Miguel o Padre Mateo ang kanyang balak. Nang pumasok si Tita Susan sa karinderya, si Neri mismo ang nasa counter, abala sa pag-aasikaso ng mga order. Nagtama ang kanilang mga mata. Pareho silang natigilan. Si Neri ang unang nakabawi. Magandang hapon po, nautal na bati ni Neri. Welcome po sa karinderya ni Aling Nena. Ano po ang sa inyo? Tinitigan siya ni Tita Susan ng ilang sandali. Ang babaeng ito, na minsan niyang kinamuhian, ay nasa harapan niya ngayon, payak, mukhang pagod, ngunit may determinasyon sa mga mata. Gusto kong tikman yung sinasabi nilang pinakamasarap mong laing, sabi ni Tita Susan, umupo sa isang bakanting mesa. Personal na ipinagluto ni Neri si Tita Susan. Habang naghihintay, pinagmasdan ni Tita Susan ang bawat kilos ni Neri, ang paraan ng pakikitungo nito sa ibang customer, ang ngiti nito sa mga bata, ang husay nito sa kusina. Nang ihain ni Neri ang leing, kasama ang isang baso ng malamig na tubig, hindi napigilan ni Tita Susan na magtanong. Neri, masaya ka ba sa ginagawa mo ngayon? Nagulat si Neri sa tanong. Oo po. Masaya po ako. Payapa po ang buhay ko dito. Mabuti naman kung ganon, sabi ni Tita Susan. Alam mo, ang pamangkin kong si Clara pangarap din niyang magkaroon ng maliit na kainan balang araw, pagkatapos niyang mag-ipon sa pagiging nurse. Mahilig din siyang magluto. Naramdaman ni Neri ang kirot sa kanyang dibdib. Pasensya na po sa lahat. Tumango si Tita Susan. Matagal ko nang pinatawad ang ginawa mo, Neri. Siguro, hindi pa nang lubusan, pero nakikita ko ang pagsisikap mo. At nirerespeto ko iyon. Naluha si Neri. Salamat po. Tita Susan. Ang hindi inaasahang pag-uusap na iyon ay nag-iwan ng malaking epekto sa kanilang dalawa. Para kay Neri, ito ay isang uri ng pagpapalaya. Para kay Tita Susan, ito ay isang hakbang patungo sa tuluyang paghilom. Nang malaman ni Miguel ang tungkol sa pagkikita ni na Tita Susan at Neri, nagulat siya, ngunit naintindihan niya ang motibo ng kanyang tiyahin. Nagsimula na rin siyang makaramdam ng isang uri ng kapayapaan tungkol kay Neri. Hindi na galit, hindi na sakit, kundi isang tahimik na pagtanggap na si Neri ay bahagi ng kanyang nakaraan, isang masakit na aral, ngunit isang aral na humubog sa kanya para maging mas matatag. Samantala, ang Clara Reyes Foundation ay nagpasya na mag-expand. Nag-donate si Miguel ng isang maliit na lot na katabi ng kanyang hardware, at plano nilang magtayo ng isang maliit na training center para sa mga nursing aspirants, kung saan maaaring magbigay ng libreng review classes at skills training. Si Ana, dahil sa kanyang karanasan sa akademe, ang naatasang tumulong sa pagbuo ng curriculum. Isang gabi, habang abala sina Miguel at Ana sa pagplano para sa training center, biglang may tumawag kay Ana. Isang emergency mula sa paaralan. Isa sa kanyang mga estudyante na matagal nang may problema sa pamilya ay nagtangkang. Hindi na natapos ni Ana ang sasabihin. Namutla siya at agad na nagpaalam kay Miguel. Kailangan kong puntahan siya sa ospital. Sasama ako, mabilis na sabi ni Miguel. Sa ospital, nakita nila ang estudyante, isang batang babae, mga 16 na taong gulang, umiiyak at takot na takot. Naroon din ang mga magulang nito, nag-aaway. Si Ana ang kumausap sa pamilya, pinakalma sila, at tiniyak na mabibigyan ng psychological support ang estudyante. Pinanood ni Miguel si Ana, ang kanyang tapang, ang kanyang compassion, ang kanyang kakayahang humarap sa krisis ng may kahinahunan. Sa sandaling iyon, lalo niyang napatunayan sa sarili na si Ana ang babaeng para sa kanya. Pag-uwi nila, pagod na pagod si Ana, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Okay na siya, Miguel. Nangako ang mga magulang na magpapa-counseling sila. Niyakap ni Miguel si Ana. You're amazing, you know that. Ginawa ko lang. Ang dapat, sagot ni Ana, yumakap pabalik. Sa mga sumunod na buwan, naging mas abala sila sa paghahanda para sa training center. Nagkaroon ng mga fundraising events at maraming taga-Lucena ang tumulong. Maging si Aling Nena at ang karinderya nito ay nag-pledge ng buwanang suporta. Si Neri, bagamat hindi direktang sangkot, ay tahimik na sumusuporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng merienda sa mga volunteers tuwing may mga meetings. Hindi niya ito ipinapaalam kay Miguel o Ana.
Si Padre Mateo lang ang nakakaalam. Isang araw, habang nagpupulong ang board ng foundation, kung saan miyembro na rin si Ana, may nag-suggest na kailangan nila ng isang part-time administrative assistant para sa training center. May kilala ako, biglang sabi ni Padre Mateo, nakatingin kay Miguel at Ana. Isang taong masipag, matyaga, at higit sa lahat karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Nagkatinginan sina Miguel at Ana, alam na kung sino ang tinutukoy ng pari. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Isang desisyon ang kailangan nilang gawin, isang desisyon na maaaring muling magbukas ng mga sugat, o tuluyang maghilom sa mga ito. Ang mungkahi ni Padre Mateo ay nag-iwan ng mabigat na katahimikan sa pulong ng Clara Reyes Foundation. Si Miguel ay napatingin kay Ana, na ang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat, ngunit mabilis ding napalitan ng malalim na pag-iisip. Alam nilang pareho kung sino ang tinutukoy ng pari. Father, unang nagsalita si Miguel, maingat ang bawat salita, alam po natin ang nakaraan. Sigurado po ba tayo na ito ang tamang hakbang? Miguel, Ana, malumanay na sagot ni Padre Mateo, alam ko ang bigat ng aking mungkahi. Ngunit nakikita ko ang pagbabago kay Neri. Ang pundasyon natin ay itinayo hindi lang para sa pangarap ni Clara, kundi para na rin sa pagbibigay ng pag-asa. Hindi ba't ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay isa sa pinakamataas na uri ng pag-asa? Si Tita Susan, nakasama sa pulong via video call mula sa California, ay tumango. Father is right, Miguel. I've seen Neri. She's trying. At kung may isang lugar kung saan siya maaaring magpatuloy ng pagbabago, marahil ay dito, sa isang lingkungan na nauunawaan ang kahalagahan ng pagtulong. Napabuntong hininga si Ana. Ang concern ko lang po, Father, Tita, ay kung paano ito tatanggapin ng komunidad, lalo na ng mga donors at volunteers natin. At higit sa lahat, handa na ba si Miguel, handa na ba tayo para sa ganitong setup? Tumingin siya kay Miguel, may pag-aalala at pag-unawa. Nagkaroon ng mahabang diskusyon. Pinag-usapan nila ang mga posibleng hamon, ang mga benepisyo, at ang kahandaan ng bawat isa. Sa huli, napagkasunduan nilang bigyan ng pagkakataon si Neri, ngunit sa isang kondisyon, kailangang si Miguel mismo ang kumausap sa kanya at alukin ang posisyon. Ito ang magiging sukatan ng kanyang pagpapatawad at pagtanggap. Kinagabihan, hindi mapakali si Miguel. Paulit-ulit niyang iniisip ang magiging pag-uusap nila ni Neri. Kasama niya si Ana, na tahimik lang na nakikinig at nagbibigay ng suporta. Kaya mo yan, Miguel, sabi ni Ana, hinawakan ang kanyang kamay. Ano man ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Kinabukasan, pinuntahan ni Miguel si Neri sa karinderya. Maaga pa, kaya't wala pang masyadong tao. Nagulat si Neri nang makita siya. Miguel, anong ginagawa mo dito? Pwede ba tayong mag-usap sandali, Neri? Sa labas lang, anyaya ni Miguel. Lumabas sila at naupo sa isang bangkito sa ilalim ng puno ng mangga. Sinabi ni Miguel ang tungkol sa training center, sa pangangailangan nila ng administrative assistant, at sa mungkahi ni Padre Mateo. Habang nagsasalita si Miguel, hindi makapaniwala si Neri sa kanyang naririnig. Pero bakit ako, Miguel? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo sa pamilya mo sa alaala ni Clara? Dahil naniniwala si Father na karapat-dapat ka sa pangalawang pagkakataon, Neri, sagot ni Miguel. At ako rin, Neri. Nagsisimula na akong maniwala. Hindi magiging madali. Maraming manghuhusga. Pero kung handa kang harapin yun, handa ang foundation na bigyan ka ng pagkakataon. Naluha si Neri. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng tunay na pagpapatawad, hindi lang mula sa salita, kundi mula sa isang konkretong alok ng tiwala. Hindi ko alam kung kaya ko, Miguel, sabi ni Neri, pinipigilan ang mga hikbi. Natatakot ako na baka mabigo ko kayo ulit. Lahat tayo natatakot mabigo, Neri, sabi ni Miguel. Pero ang mahalaga, sinusubukan natin. Pag-isipan mong mabuti. Walang pressure. Ano man ang maging desisyon mo, tatanggapin namin. Umalis si Miguel, iniwan si Neri na mailuhang dumadaloy sa mga pisngi, ngunit may bagong kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ilang araw na pinag-isipan ni Neri ang alok. Kinausap niya si Aling Nena, na buong pusong sumuporta sa kanya. Hisa, minsan lang dumating ang ganyang pagkakataon. Huwag mong sayangin. Sa huli, nagpasya si Neri.
Tinawagan niya si Miguel. Miguel, tinatanggap ko ang alok. Gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang tiwala ninyo. Ang pagsisimula ni Neri sa Clara Reyes Foundation Training Center ay hindi naging madali. Tulad ng inaasahan, may mga bulong-bulungan, mga matang mapanuri, at mga taong nagpakita ng hayagang pag-aalinlangan. Ngunit sa tulong ni Padre Mateo, na madalas siyang kinakausap at binibigyan ng payo, at sa suporta ni Ana, na laging propesyonal at patas sa pakikitungo sa kanya, unti-unti niyang nalalagpasan ang mga ito. Si Miguel naman, bagamat may mga pagkakataong bumabalik ang alaala ng nakaraan, ay nagsikap na tratuhin si Neri bilang isang ordinaryong empleyado. Pinanatili niya ang distansya, ngunit laging handang tumulong kung kinakailangan sa trabaho. Ang pinakamalaking hamon ni Neri ay ang kanyang sarili. May mga gabing hindi siya makatulog, binabagabag ng mga multo ng kanyang nakaraan. Ngunit sa bawat umaga, pinipilit niyang bumangon at harapin ang araw ng may bagong determinasyon. Naging masipag siya sa trabaho, maayos sa mga papeles, at laging handang matuto. Isang araw, may isang donor ng foundation na bumisita sa training center. Isa ito sa mga ninangsana ni Miguel sa kasal nila ni Neri. Nang makita nito si Neri, hindi nito napigilan ang sarili. Ikaw, bulalas ng ginang. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba nahihiya matapos mong lokohin si Miguel at ang buong pamilya namin? Namutla si Neri, ngunit nanatili siyang nakatayo. Magandang hapon po, ma'am. Ako po si Neri Lim, ang administrative assistant ng foundation. Administrative assistant, tumaas ang kilay ng ginang. Miguel, ano tong kalokohan na to? Sakto namang dumating si Miguel. Ninang, sabi niya, kalmado ngunit may diin. Si Ms. Lim po ay empleyado ng foundation. At nagtitiwala po kami sa kakayahan niya. Nagulat ang ginang sa naging sagot ni Miguel. Walang nagawa kundi tumahimik, bagamat halata pa rin ang kanyang pagkadismaya. Ang insidenteng iyon ay naging usap-usapan, ngunit nagsilbi rin itong patunay na si Miguel ay tapat sa kanyang desisyon na bigyan ng pagkakataon si Neri. Si Ana, sa kabila ng lahat, ay nanatiling matatag sa tabi ni Miguel. May mga pagkakataong nakakaramdam siya ng bahagyang selos, lalo na kapag nakikita niyang nag-uusap sina Miguel at Neri tungkol sa trabaho. Ngunit pinipigilan niya ito, nagtitiwala sa pagmamahal ni Miguel at sa katatagan ng kanilang relasyon. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Miguel pauwi mula sa isang dinner date, hindi napigilan ni Ana na magtanong. Miguel, sigurado ka bang okay ka na talaga kay Neri? Wala na bang kahit konting nararamdaman? Huminto si Miguel at humarap kay Ana. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Ana, ikaw ang mahal ko. Si Neri ay bahagi ng nakaraan ko, isang masakit na aral. Pero ikaw ang hinaharap ko. Ikaw ang gusto kong makasama. Huwag ka sanang mag-alinlangan doon. Ang mga salitang iyon ay sapat na para kay Ana. Habang tumatagal, unti-unting nakikita ng mga tao sa paligid ang dedikasyon at pagbabago ni Neri. Naging asset siya sa foundation. At si Miguel, sa bawat araw na nakikita niya si Neri na nagsisikap, unti-unti ring naghihilom ang mga sugat ng nakaraan. Ang Clara Reyes Foundation Training Center ay opisyal ng binuksan. Sa araw ng inaugurasyon, naroon ang maraming opisyal ng Lucena, mga donor, mga scholar at ang komunidad. Si Tita Susan ay muling umuwi mula sa California para masaksihan ito. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni Miguel ang lahat ng tumulong. Sa huling bahagi, tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Neri, na tahimik na nakatayo sa gilid. Ang pundasyong ito ay simbolo ng pag-asa at ng pangalawang pagkakataon, sabi ni Miguel. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na nakaraan, laging may liwanag na naghihintay kung pipiliin nating magbago at maniwala. Walang direktang pagbanggit kay Neri, ngunit alam ng lahat ang ibig sabihin ni Miguel. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Neri, kasabay ng isang butil ng luha na hindi niya napigilang pumatak. Pagkatapos ng programa, nilapitan ni Ana si Neri. Congratulations, Neri. Maganda ang kinalabasan ng lahat. Salamat sa tulong mo. Salamat din sa tiwala, Ana, sagot ni Neri. Sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Padre Mateo. Napangiti siya. Ito na marahil ang tunay na simula ng paghilom para sa lahat. Ang kasal na hindi natuloy ay nagbigay daan sa mga bagong ugnayan,
mga bagong pangarap, at isang mas malalim na pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pagpapatawad at pag-ibig. Lumipas ang 1 taon. Ang Clara Reyes Foundation Training Center ay naging matagumpay. Marami na itong natulungang mga kabataan na makamit ang kanilang pangarap na maging nurse. Si Neri, sa kanyang tahimik at masipag na paraan, ay naging mahalagang bahagi ng tagumpay na iyon. Nakuha niya ang respeto ng kanyang mga kasamahan at maging ng komunidad. Si Miguel at Ana naman ay lalo pang naging malapit. Isang gabi, habang ipinagdiriwang nila ang kanilang unang anibersaryo bilang magkasintahan sa isang simpleng hapunan sa tabing dagat, inilabas ni Miguel ang isang maliit na kahon. Ana, sabi niya, nanginginig ang boses, sa loob ng 1 taon, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal, yung walang kondisyon, yung nagtitiwala, yung nagpapagaling. Ikaw ang naging liwanag ko sa dilim. Ana de Guzman, will you marry me? Naluha si Ana. Yes, Miguel. Yes. Ang balita ng engagement ni na Miguel at Ana ay mabilis na kumalat. Tuwang-tuwa si Padre Mateo at si Tita Susan. Ang buong Lucena ay nagalak para sa kanila. Nang malaman ni Neri ang tungkol dito, isang halo ng saya at bahagyang lungkot ang kanyang naramdaman. Saya, dahil alam niyang karapat-dapat si Miguel sa kaligayahang iyon. Lungkot, dahil naalala niya ang sarili niyang pangarap na minsan niyang sinubukang abutin sa maling paraan. Isang hapon, nilapitan ni Neri si Miguel sa opisina ng foundation. Miguel, narinig ko ang balita. Congratulations sa inyo ni Ana. Masaya ako para sa inyo. Salamat, Neri, sagot ni Miguel, isang tapat na ngiti sa kanyang labi. At salamat din sa lahat ng ginawa mo para sa foundation. Malaki ang naitulong mo. Walang anuman, Miguel. Ito na siguro ang paraan ko para makabawi kahit papaano. Pagkatapos ng ilang sandali, idinagdag ni Neri, Miguel, nagdesisyon na ako. Siguro, oras na para umalis ako sa foundation. Nagulat si Miguel. Pero bakit, Neri? Maayos naman ang lahat, di ba? Maayos ang lahat, sabi ni Neri. At dahil maayos na, siguro panahon na para humanap ako ng sarili kong landas, malayo dito. May natanggap akong alok na trabaho sa isang EGE sa Maynila, tumutulong sa mga out-of-school youth. Siguro, doon ko mas magagamit ang mga natutunan ko. Naintindihan ni Miguel ang desisyon ni Neri. Bagamat manghihinayang ang foundation sa kanyang pag-alis, alam niyang ito ang pinakamabuti para kay Neri, ang makapagsimula muli sa isang lugar kung saan hindi siya husgahan ng kanyang nakaraan. Nagkaroon ng isang simpleng despedida party para kay Neri sa foundation. Naroon sina Miguel, Ana, Padre Mateo, at ang iba pang staff at volunteers. Sa kanyang maikling mensahe, pinasalamatan ni Neri ang lahat, lalo na sina Miguel at Padre Mateo, sa pagbibigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Dahil sa inyo, sabi ni Neri, nangingilid ang luha, natutunan kong posible palang magbago. Posible palang managinip ulit. Nang araw ng kanyang pag-alis papuntang Maynila, sinamahan siya ni Aling Nena sa terminal ng bus. Hiza, mag-iingat ka doon, ha? Huwag mo kaming kalilimutan. Hinding-hindi po, Aling Nena. Kayo po ang naging pangalawang nanay ko. Bago sumakay ng bus si Neri, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Si Miguel at Ana. Neri, sabi ni Ana, may dalang maliit na regalo. Para sa'yo. Isang maliit na token mula sa aming lahat sa foundation. At ito, sabi ni Miguel, iniabot ang isang sobre. Bonus mo. At pamasahe. Siguraduhin mong kakain ka sa biyahe, ha? Naluha si Neri. Salamat sa inyong dalawa. Sa lahat. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Neri, sabi ni Miguel. Good luck sa Maynila. Sumakay na si Neri sa bus. Habang papataas ito, nakatanaw siya sa bintana. Nakita niya sina Miguel at Ana na magkahawak kamay, kumakaway. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti ng pasasalamat, pagtanggap at pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal sina Miguel at Ana sa katedral ng San Fernando. Si Padre Mateo, na may malapad na ngiti, ang siyang nagkasal sa kanila. Isang simpleng seremonya iyon, ngunit puno ng pagmamahal at katotohanan. Ang mga bisita ay ang mga tunay na nagmamahal sa kanila. Sa reception, tumayo si Miguel para magbigay ng mensahe.
Pinasalamatan niya ang lahat ng dumalo. At sa huli, sinabi niya, ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, kailangan nating dumaan sa sakit at kabiguan para matagpuan ang tunay na kaligayahan. Ang mahalaga, huwag tayong sumuko sa pag-asa, sa pagpapatawad, at sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon. Sa isang malayong sulok ng Maynila, abala si Nery Lim sa kanyang bagong trabaho, tumutulong sa mga kabataang naliligaw ng landas. Paminsan-minsan, nababasa niya sa social media ang mga balita tungkol sa Clara Reyes Foundation at sa masayang buhay ni Miguel at Ana. Isang munting ngiti ang laging sumisilay sa kanyang labi. Natagpuan na niya ang sarili niyang paraan para makabawi, ang sarili niyang landas patungo sa paghilom. Si Padre Mateo, habang pinagmamasdan ang bagong kasal, ay napangiti. Ang kasal na hindi natuloy ay nagbunga ng maraming aral. At sa huli, ang tunay na pag-ibig, pagpapatawad, at pag-asa ang siyang nanaig. Ang mga puso, bagamat nasugatan, ay natutong maghilom at muling umibig.